Good morning po sa bawat isa. I invite everyone po na tayo po ay tumayo. At ngayon po, excited po ako makasama kayong aawit sa Panginoon. Kayo po ba excited na pong ma-experience ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. At sa umagang ito, ay ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, na ihayag ang ngalan niya. Amen? And right now, as we start, let's pray and let's ask the guidance from God, Heavenly Father. Lord, you are exalted in this place, Panginoon. Mula paggising namin, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa kalakasan, Lord, panibagong buhay, panibagong araw, Lord, na kami po ay kikilos, Panginoon, sasamba sa inyo. At Lord, hayaan niyo po na sa oras na to, Lord, ibigay po namin ang nararapat, ang dalisay na pagsamba at pag-awit sa inyo. At bago po namin gawin ang mga bagay na ito, Lord God, we surrender to you our hearts, our minds, our cares, Lord, our burdens. At hayaan niyo po, Panginoon, na malaya po kaming sisigaw, malaya po kaming aawit, malaya po kami magpapasalamat sa kadakilaan mo. Banal na Espiritu, kami po ay humihingi ng kalakasan, ng gabay sa inyo sa oras na ito, sa umagang ito. At i-bless niyo po ang bawat isa sa umagang ito. We thank you, we glorify you, we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You deserve the highest praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, simulan po natin ang ating pag-aawit sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Hallelujah. Thank you, Lord. With our grateful hearts, Panginoon, we will glorify you. We will magnify your name this morning. Let's declare. Kung aming mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang tanging sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, for loving us. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. No one else. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Let's declare. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. God deserves our praises. Let's declare. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Walang ibang nagmahal sa amin, lahat siya tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon pagkat siya ay dakila. Amen. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayain mararanasan ko dahil sinabi mo. Because you said so. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y tiringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Lord, maraming salamat sa iyong salita. May pangahawakan kami, Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Let's declare. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, your word is true. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magkakapi, kalayain mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y tiringgin, ang pagtitiwala
yung salita mo, Panginoon, na kaya naming panghawakan, Lord, na i-guide kami, Panginoon, tuturuan kami, Lord God. Thank you for your word. We can see clearly, we can see spiritually, Lord God. Thank you for this life, Panginoon. We can offer you our lives, our hearts. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Lord, we will just be amazed of your presence. Let's sing from our hearts, church. Mahirap man isalarawan ang damdamin na awitin ko. O aming Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo'y aawitin ang pag-ibig ko. Lord, the reason why we can love you is because you love us first, Panginoon. Let's declare. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko. Mahirap man isalarawan ang damdamin na awitin ko. O aming Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, Lord, hindi namin kayang tumpasan lahat ng ginawa ng Panginoon sa amin. Hilinga, ito ang alay namin, O Diyos. Ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo'y aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang
Salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa salita mo, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, that we will be in awe of your grace and mercy, Panginoon, of your power, of your holiness this morning. Panginoon, maraming salamat sa nag-uumapaw na puso. Lord God, puspos, Panginoon, and we will continue to worship you this morning. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We will worship you, Panginoon, all the days of our lives. Hallelujah, Jesus. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha.
maraming salamat that we can only find, Lord, our worth, Lord, our life, our purpose in you, Panginoon. Lord, humihingi kami ng tawad kung may mga pagkakataon, Lord, na pakiramdam po namin wala kaming value sa mundo, sa paligid namin, or sa mahal namin sa buhay, kung ano man yung ginagawa namin, Panginoon. Lord, we want to say sorry, Lord. Forgive us, Panginoon. If there are moments, Lord, na binabalik, wala ka namin, and we just focus on the things that you want us to do, Lord. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. Oh, Lord. You've given us this life, Lord God. You've given us this wonderful love, Panginoon. You've given us this wonderful purpose, oh God. Lord, my prayer for each and every one of us this morning, Lord, is that we will embrace, Panginoon, your love, Panginoon, our purpose, our calling, Panginoon, nang hindi ka kinakalimutan, Panginoon. Lord, pag-anibin niyo po ang aming mga puso, Lord. Reignite our hearts, Panginoon. Continue, Lord God, to keep our hearts burning for you in our love, Lord God, in our works. And we thank you for this morning because, Lord, you've given us this grace and mercy that we can come to you, Panginoon, boldly, Lord God. Maraming salamat sa pag-ibig mo, sa presensya mo. Thank you, Lord, for the freedom. And can we clap our hands? Can we thank God? Thank you for loving me, Panginoon. Thank you for your goodness. Thank you for another day, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya,
Ayan, good morning po sa bawat isa. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, dahil ilang tulog na lang po ay December na. And legit po, maaari na nating batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. Ayan, batiin niyo yung mga katabi niyo. Merry Christmas. Ayan, nakahanda na po ba ang mga pangregalo natin? Ayan, I hope so, no? Kahit po traffic, hindi po tayo mapipigilan sa pag-add to cart. Ayan, kaya kung wala pa po kayong naihahanda, prepare na po, no? Kasi marami po tayong budol finds sa yellow up daw. Hindi ko alam bakit yellow up ang tawag nila, pero praise God, no? Dahil ito po ay opportunity na maipakita natin, no? Yung generosity at pag-ibig natin sa ating kapwa. And dadako po tayo sa ating tithes and offering. And kung mapapansin nyo po, every Sunday, ang ating mga exhorter ay talaga namang andun yung kanilang desire to encourage everyone na tayo po ay maging faithful sa ating pagkakaloob. Amen po ba? Amen, no? At ang sabi po sa 2 Corinthians 8:7, since you excel in so many ways in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in the gracious act of giving. Mga kapatid, no, andito yung ating mga exhorters, mga pastors, to encourage us, to remind us, ano nga ba ang purpose ng ating pagkakaloob? At ang nais ng Panginoon, habang nalalaman natin yung purpose at yung katunayan ng patungkol sa ating pagbabalik ng ating tithes and offering, nag-e-excel din po tayo sa gawaing iyon. No? Apostle Paul is encouraging us that aside sa pag-e-excel po natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pag-e-excel natin sa pag-ibig sa ating kapwa, no? At sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, nais ni Apostle Paul, no, na tayo rin po ay mag-excel sa gracious act of giving, no? Sa ating pagkakaloob, sa kapatiran, at higit sa lahat sa gawain ng Panginoon, no? We are encouraged here na galingan daw po natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, galingan mo. Ayan, praise God, no? Because giving is an opportunity, no? Opportunity po na mapakita natin sa Panginoon yung ating gratitude, yung ating yung kanyang kabutihan sa ating mga buhay, no? Also, it is an opportunity for us to bless by God. Sabi po, kapag po tayo ay nagbalik ng kaloob, sabi niya, subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. So sabi dito, it is an opportunity for us to be blessed by God so that we could have the opportunity to honor the Lord, no? Maibalik po natin yung kapurihan sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng kaloob sa ating Panginoon. Ito rin po ay opportunity to bless other people, mga kapatid, no? Dahil binless tayo ng Panginoon, we are able to share what we have received from the Lord. Ayan. By being excellent po in returning our tithes and giving, in our offering, we are able to bless the church, mga kapatid, no? And to be a part of the kingdom of the Lord here on earth. That's the main purpose, mga kapatid, no? At wag po tayong matakot na mag-excel sa pagkakaloob dahil never pong magiging kawalan sa atin ang ating pagbabalik ng ating ikapo, ang pagbibigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. Sino po dito ang excited to excel? Amen! We are all excited to excel at ibalik ang kaloob na yan. If we are excited, tumayo po tayo, itaas natin ang ating mga sobre, at i-declare po natin, Lord, this offering is to honor you. Sige po, let us all stand and give our tithes and offering in front. Ayan, glory to God sa mga kapatiran po na patuloy na nagkakaloob sa ating online. No, we have our GCash, we have our bank account numbers, no? And ang panalangin po namin, ang desire po namin na sa tuwing kayo ay magkakaloob, i-notify nyo po kami, no? Diyan sa number na yan, pwede po sa ating Facebook page, inform us so we can also pray for you as well. Ayan, sige po.
Itaas po natin ang ating ipka po, ang ating mga kamay. Patuloy na ipanalangin natin to. Salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng mga ikapo na ito, ang lahat ng mga offering na ito. May it glorifies your name, O God. Lord, salamat dahil binigyan mo kami ng opportunity to be blessed by you, O God, Lord. At maranasan namin ang nag-uumapaw mong pagpapala. Bilang pagpapasalamat, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng kaloob na ito. Naniniwala kami that here on earth, ang inyong mga anak ang tumatanggap na to, but there in heaven, you receive it with gladness, O God. Salamat, Panginoon, at panalangin din namin as we hear your word, O God, Lord. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan. Hayaan mo na ang mga seed na aming tatanggapin will grow in our lives and transform us ayon sa iyong kalooban. Sa inyo po namin binabalik ang papuri at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo, batiin mo din yung katabi mo ng magandang umaga? At sabihin mo, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Bago po tayo magsimula, nandito po ba si Jessica at si Charmy? Dito ba? Pwede lang po bang tumayo saglit? No? Hindi po to graded recitation. No? We just want to welcome you dito po sa CCL. So palapakan natin ang Panginoon para sa kanila. So welcome po kayo sa church na to. No? And syempre ngayon, you're a visitor, but ang pangarap po namin is that you grow in the Lord kasama po namin. No? At pagbalik po ninyo dito next time, hindi na po kayo visitor, no? Kundi bahagi na po kayo ng pamilya. Okay? So, amen. So, bago tayo magsimula, meron lang po akong maikling announcement. No? Meron na pong paparating na Family Fun Day. Okay? Para po sa ating Faith Kids. Ano yun? Para sa ating Faith Kids. Okay? So, it will be held on December 1, 1:00 p.m. Para po sa mga Faith Kids and Young Gen and your parents, no, approach lang po natin si Teacher Cheska for more details. Okay? Second po is our Ignite Christmas Party, which will be held on December 7, 4:00. No? So pag interested po kayo dito sa atin po ma-Ignite, please reach out to Teacher Kia. Okay? Amen? Okay, so ang dami po nating activities, no? And I hope that you can join us dito po sa mga activities na to. Okay? So ngayong umaga po, tatapusin na po natin yung ating series. Ano nga po ba yung pangalan ng series natin? Called to Overcome. Okay? So dito po pinag-aaralan po natin yung mga letters ni Jesus to the 7 churches in the book of Revelation. At ito pong mga sulat na ito, no, these are actually encouragement for the future. Actually, hindi lang po yung letters, kundi yung libro ng Revelation mismo, hindi po ito panakot sa atin, no? Kung hindi ito po ay encouragement para sa atin. Paano to naging encouragement? Kasi it records prophecy, no? It records future events that will represent yung katagumpayan ni Jesus over sin, over evil, and over death. And mga kapatid, syempre, kung matagumpay ang ating Panginoon, ang ibig sabihin, tayo rin matagumpay. Amen po ba? Amen. So, dapat po ma-realize po natin na hindi po natin dapat katakutan ito pong tinatawag po nating end times. Diba? The end times is meant to be understood. And actually, kung nandito po kayo last week, no, medyo na pahapyawan po natin, no, yung ano ba tong end times pinag-uusapan natin? Ano ba tong second coming na pinag-uusapan natin? No? At kung wala po kayo dito last week, I encourage you po to review the message last week online. Okay? So ngayon po, ang tao, matatakot lang tayo sa end times kapag pag hindi natin alam kung tungkol saan ito. At pangalawa, kung hindi tayo sigurado kung saan tayo pupunta. Amen? Pero kung clear ang relationship natin sa ating Panginoon, no, then we have everything to be excited about because when the end times happen, no, and when the end times finish, ang katapusan po nito, ang ating katagumpayan at ang makakasama natin ng ating Panginoon panghabang panahon. Amen? Okay? So, etong mga letters na to, sabi natin, because Jesus loves us. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon, kilala tayo ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, no, ang gusto niya para sa bawat isa sa atin ay maging mananagumpay. He wants us to overcome, no? At ang maganda sa ating Panginoon, pinupuri niya yung mga magandang
ginagawa natin at kinokorek niya rin yung mga pagkakamali at pagkukulang natin para mag-overcome tayo. Hindi lang sa spiritual life natin, kundi maging sa earthly life din natin. No? So sana po dito po sa series na to, meron po tayong opportunity na mag-reflect, pag-isipan yung ating buhay, ano yung mga mabuting ginagawa natin sa ating pananampalataya, at mas mahalaga, ano yung mga bagay na kailangan pa nating pagbutihin pa. No? So that we can grow as one church and as individuals in our walk with God. Amen? Okay, so sige po, bago po tayo magsimula, sa umaga ito tayo po ay manalangin. Father, we just want to honor you this morning. I thank you, Lord, for your presence in this place. Lord, truly, Lord, you are showing us na mahal nyo kami, Panginoon. And I thank you, Lord, sa mga taong nagpunta dito para magpurit, magsamba, at lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo. Guide our study for today, Lord, and I know that you are using your word, you are using this time to make us into overcomers, people who are growing in our faith and growing in our walk with you. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Sige po, mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 3, verse 14. Okay, Revelation chapter 3, verse 14. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay the lukewarm church. Okay? Nagmamadali ang slides ko. The lukewarm church. Yan. Okay, the lukewarm church. At ang focus po natin sa umagang ito is the final church, no? The church in Laodicea. Sabihin nga natin, the church in Laodicea. Okay? Ang ibig sabihin ng salitang ito or ng pangalang ito is people ruling or a people judge, no? At pinangalanan po ito after the founder's wife, no? So may isa pong tao na itinaguhin niya po itong lungsod to, pinangalan niya sa asawa niya, no, yung lungsod na to, and eventually yung wife niya yung pumatay sa kanya or naglason sa kanya. So pakita po natin sa mapa, no? So ito po yung 7 churches. Paikot po tayo, nag-start po tayo sa Ephesus, papunta sa Smyrna, and now we're all the way into Laodicea. Okay? So dito po, no, sa introduction po natin sa city na to, gusto ko pong ibigay sa inyo yung 3 bagay kung saan kilala ang lungsod na to. At importante po na i-memorize po natin itong 3 bagay na to kasi babalik-balikan po natin to sa message po natin ngayong umaga. Ready na po ba kayo? Okay. First of all, no, Laodicea was known for their wealth. Okay, it was known for their wealth. So isa po itong lungsod na mayaman, sentro ng kalakaran, no? At marami pong bangko dito po sa city na to. At most people in this city, they worked as bankers, they worked as merchants. Okay? At dahil mayaman sila, naging kampante sila sa sarili nilang kakayanan. Naging proud sila. No? And so they were able to engage in pleasure, entertainment, and so on and so on. Siguro sa panahon natin, ito yung mga tao na maluho, mahilig bumili ng kung ano-anong mamahaling bagay, no? Or they like to enjoy themselves, okay? At kilala daw sila sa sobrang kayamanan nila na there was one time na inabot ng lindol yung lungsod at syempre nag-iba lahat ng buildings nila, di ba? And usually pagka ganon, bilang probinsya or bilang bahagi ng Roman Empire, magpapadala yung Rome ng tulong. Katulad sa atin, di ba? Pag binagyo tayo, usually nagpapadala yung gobyerno ng ayuda, ng tulong sa mga lugar na binagyo. Pero ginawa nila, tinanggihan nila yung tulong mula sa labas at muli nilang itineo ang lungsod nila nang walang tulong sa ibang tao. So naging kilala sila para doon. Okay, pangalawa, they were known for black wool. Sabihin nga natin, black wool. Okay, so alam naman natin yung wool, 'di ba? Yung buhok ng sheep, 'di ba? Pero medyo mas rare ng konti itong black wool, no? At ito po yung equivalent ng luxury goods nila noong panahon nila. So kapag nakita ka nila na meron kang suot na black wool, grabe social tong tao to, grabe mayaman itong taong ito. Okay? At yung pangatlo is eye medicine. Okay, so nung panahon po nila, meron po silang isang templo to the God of Healing na meron pong medical school. At ang produkto po ng medical school na to ay meron po silang parang ointment na inilalagay sa mata. Hindi ko po alam kung para po mas luminaw ang mata or pag namamaga ang mata, pero isa po itong gamot para sa kanilang mga mata. So ano po yung 3 bagay na kailangan natin i-memorize sa umagang ito?
wealth, black wool, and eye medicine. Babalik-balikan po natin to ngayong umaga. Okay? Pero bago po tayo pumunta sa letter na babasahin po natin, isa pa pong bagay kung saan kilala ang Laodicea is that one of their main problems in the city was a poor water supply. So wala pong tubig or hindi po maganda yung tubig sa lungsod na to. No? At dahil po dito, medyo vulnerable po sa pag-atake yung kanilang lungsod. Kasi ang gagawin lang ng kalaban, papalibutan lang nila yung lungsod, no? Ika-cut off nila yung supply, yung outside supply na pumapasok sa city. At kapag naubos yung laman ng city na yon, susuko na sila. Tama po ba? So anong gagawin nila? Para na lang hindi sila makipag-away, makipaggera sa iba, ang ginagawa nila, lagi sila nagko-compromise, nakikisama sila sa mga potential enemies, potential na taong magko-conquer sa kanila. Eventually, ang ginawa po nila, nagtayo po ang Laodicea ng tinatawag po nating aqueduct. Okay, aqueduct. Ito po yun, no? So basically, ito po ay mga tubo, man-made tubes, no? Kung saan nagdadala sila ng tubig mula sa ibang lugar papunta sa lungsod nila. Okay? And using these pipes, they were able to bring in water from 2 other cities. So ito po ulit yung mapa, nandito po yung Laodicea, no? So they would bring in water from Hierapolis. So siguro nakita na po natin sa Bible yung city na to, Hierapolis. At dito po sa lungsod na to, kilala naman po sila sa hot springs nila. So kung hot springs ang tubig nila, parang pansol, ano po yung temperature ng tubig doon? Langan namang malamig, di ba? Siyempre mainit, di ba? At dito, so may hot water from Hierapolis. At dito naman po sa Colossae, ang tubig naman po ay malamig. So ang temperature ng tubig dito ay mainit, malamig. Okay. So hot water from Hierapolis and cold water from Colossae. No? So for context, ito pong mga lungsod na to, magkakalapit lang po sila. Ang layo lang po nila ay 10 more or less 10 kilometers from each other. No? Ano po ang 10 kilometers sa atin ngayon? No? Yung layo ng CCOF Pasig sa CCOF Marikina is actually just around 10 kilometers as well. So ganun lang po yung layo na kailangang itakbo ng tubig para makarating sa kanila. Okay? So ito pong tubig na to, magandang tubig po yan, di ba? Magandang magkaroon ng mainit na tubig, magandang magkaroon ng malamig na tubig, no? Pag mainit ang panahon, magandang uminom ng malamig na tubig, at kapag malamig ang panahon, magandang uminom ng mainit na tubig, no? Wala po sigurong tao na nag-e-enjoy uminom ng maligamgam na tubig, no? Kahit yung mga tao na ayaw nila uminom ng malamig, mas pipiliin nila na medyo mainit-init ng konti, wag lang room temperature. Tama po ba? Okay? At kahit na uminom tayo ng room temperature na tubig, siguro it will do its job, di ba? Makakainom tayo, pero hindi natin ma-enjoy yung iniinom natin. Okay. Ano po yung problema? Ang layo ng Pasig sa Marikina, 10 kilometers, no? At ang layo din ng mga lungsod na to. So ang problema, mainit siya sa Hierapolis, malamig siya sa Colossae. Pagdating sa Laodicea, ano na yung temperature ng tubig? Lukewarm, no? Maligamgam na yung tubig, no? At doon, hindi lang sa hindi siya magandang inumin, hindi natin siya ma-enjoy, pero actually, lukewarm water was actually dangerous. Kasi kapag malamig ang tubig mo, fresh eh, 'di ba? Galing sa river, galing sa spring. No, kapag mainit naman yung tubig, 'di ba? Tayo para linisin natin yung tubig, nilalaga natin yung tubig, 'di ba? So it was sterile, it was clean, no? Ang problema, pag lukewarm ang tubig mo, it's actually prone to sickness and disease, posibleng bahayan ng mga insekto or mag-develop ng bacteria. So, for example, mga kapatid, 'di ba? Sino dito uso pa yung may kulay blue na drum sa bahay? Pang-ipon ng tubig. Meron pa ba? Wala na. Meron pa ba? Meron pa. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung naipon yung tubig doon, iinumin nyo ba? Hindi, 'di ba? Kasi madumi. Kasi hindi natin sigurado baka magkasakit tayo. Why? Because the water is lukewarm. No? At kahit naman ngayon, mga kapatid, no? Kahit wag na lang natin sabihing tubig, 'di ba? Sinong gustong uminom ng soft drinks na maligamgam? Wala, 'di ba? Kailangan may yelo, kailangan malamig, 'di ba? Sinong iinom ng sabaw na hindi mainit, na maligamgam? Hindi, 'di ba? Pangit din yung lasa. Kailangan mainit, no? And so liquids or water need to be hot or cold for it to serve a purpose sa atin. Nakakasunod, mga kapatid?
Amen? Okay? So, bukod po sa pagsamba ng mga usual pagan gods na napag-uusapan na natin dito sa 7 simbahang ito, no, they also worship those pagan gods and they also worship the emperor also. Pero bukod doon, meron din pong Jewish population dito sa lungsod ng Laodicea. Okay? At sa Bible, nabanggit din po itong city na to bukod po sa Revelation, pero wala pong masyadong information tungkol po sa city na to. No? Usually sa letter to the Colossians, ito po yung sinabi ni Paul, I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea and for many other believers who have never met me personally. So magkalapit lang kasi. So medyo na pagsasama yung dalawang simbahan. At ang sabi din sa Colossians 4, after you have read this letter, pass it on to the church at Laodicea so they can read it too. And you should read the letter I wrote to them. So apparently, meron din naman pong sulat si Paul to this church, pero hindi na to umabot sa ating Bible. So hindi rin natin alam kung ano yung nilalaman ng letter na to. Okay, now, alam na po natin yung background ng church in Laodicea. Basahin na po natin yung letter ni Jesus sa kanila. So buksan po natin yung Bibles natin, Revelation 3, verse 14. Sabi po dito, write this letter to the angel of the church in Laodicea. This is the message from the one who is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's new creation. I know all the things you do, that you're neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable, and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes, so you will be able to see. Verse 19, I correct and discipline everyone I love, so be diligent and turn from your indifference. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on his throne. Anyone with ears here must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. So ito po yung sulat ng Panginoon to the church in Laodicea. No? Paano po pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili dito po sa letter na to? He is Jesus, the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of God's new creation. Himay-himayin po natin to. No? Una, Jesus is the Amen, the faithful and true witness. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano yung ibig sabihin ng salitang Amen? Lagi po natin yan sinasabi, di ba? Siguro sa isang pagpunta natin sa simbahan, kung hindi tayo nakasampung Amen, may problema tayo, di ba? Kailangan lagi tayo nag-Amen. Amen po ba? Okay. So ano ibig sabihin ng salitang Amen? No? In Hebrew, yung original na language, ang ibig sabihin ng Amen is to be reliable or to be trusted. Mapagkakatiwalaan, maaasahan. No? So pag nag-Amen tayo, mapagkakatiwalaan yung sinasabi mo, maaasahang totoo yung sinasabi mo. In Greek, it means so be it. Di ba? Naway magkatotoo kasi totoo yan. Di ba? Or in English, ang ibig sabihin daw ay verily or truly or it is true. Yun ang ibig sabihin. Kapag nag-Amen kayo sa preaching, sa sinasabi ng nagtuturo dito, ibig sabihin nun, sumasang-ayon kayo. Totoo yung sinasabi mo. Okay, yun po ang ibig sabihin ng Amen. Okay? Or kapag nagpe-pray tayo, di ba? Pag nag-Amen tayo after a prayer, it is us saying, naway magkatotoo, naway mangyari yung ipinagdasal natin. So kapag hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng isang pastor or preacher, huwag kayong mag-Amen. Kung mali ang prayer ng isang tao sa inyo, huwag kayong mag-Amen. Kasi it means you agree with whatever that person is saying. Okay, now, how is Jesus then the Amen? Jesus is the embodiment of truth. Kumbaga, kung meron mang physical na pagpapakita ng katotohanan, it is Jesus Christ. No? And Jesus Christ is the perfect revelation of who God is. No? Noong unang panahon, hindi alam ng tao kung ano itsura ng Panginoon. No? Kasi hindi natin pwede makita ang Panginoon, di ba?
Lagi nagpapakita ang Panginoon in imageries, in symbolism. Halimbawa, the burning bush, di ba? Pero never niya ipinakita yung mismong anyo niya. Di ba? Nung nagpakita ang Panginoon kay Moses, ang sabi niya, pwede mo lang makita yung likod ko kasi pag nakita mo ko, makita mo yung mukha ko, mamamatay ka. Diba? But when Jesus came, we saw a visual and perfect representation of who our God is. Okay? So, ang sabi po sa Colossians 1:19-20, "For God in all His fullness was pleased to live in Christ." No? And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. So, Jesus is a faithful and true witness of God. Gusto nyo makikilala ang ating Panginoon? Look at Jesus Christ. Versus the Laodiceans na makikita natin mamaya, hindi pala sila faithful, hindi pala sila true witnesses of God. Okay? And because Jesus is a good witness of God, we are also called to be good witnesses of God sa ating sariling mga buhay. Okay? Pangalawa po is that Jesus is the beginning of God's new creation. Jesus is the beginning of God's new creation. Kung babalikan natin yung verse na to, sabi dito, through Him, God reconciled everything to Himself, and He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Paano tayo naging new creation? It is through Jesus Christ. Dahil sa ginawa ni Jesus on the cross, no, naging bagong nilalang tayo. And to begin with, no, it was through Jesus Christ Himself na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating mundo. Sabi sa John 1:3, God created everything through Him and nothing was created except through Him. Tinuturo po nito sa atin mga kapatid na Jesus is our source. Diba? Siya ang pinanggalingan nating lahat at siya ang susustento sa ating lahat habang nabubuhay tayo dito sa ating mundo. Nakakasunod pa mga kapatid? Ayan. So alam niya na ibig sabihin ng sinasabi niyo. Amen, amen, amen. Okay. Now, Laodicea is one of two churches na walang commendation, walang pinuri si Jesus dito sa simbahang ito, katulad ng church in Sardis or the Lifeless Church. Instead, medyo masakit, no? Medyo madugo ang corrections na binigay ni Jesus sa simbahang ito. Ano yung mga correction na ibinigay niya? Una, Jesus corrected this church for being lukewarm. Sabihin nga natin, lukewarm. Ang ibig sabihin ng salitang lukewarm, hindi mainit, hindi malamig. No? At syempre, nakita naman po natin kanina na ihinilin tulad ni Jesus yung simbahang ito sa tubig ng kanilang lungsod na lukewarm din. Okay? Alam naman natin kung paano magiging mainit or malamig ang tubig, diba? You have to stay close to the source. Hanggat nasa Hierapolis ang mainit na tubig, mainit yan. Hanggat nasa Colossae ang malamig na tubig, malamig yan. Pero pag lumayo na sila sa source, nagiging maligamgam. Tama po ba? So, from the water, ang nakikinabang sa hot water ay yung mga nasa Hierapolis. They experience hot water that heals and comforts them. No? And the people in Colossae, they experience cold water which refreshes and uplifts them, makes them feel better. No? And kapag nawala na yun, nailayo na yun, it becomes useless. Wala na yung purpose na yun pagdating dito sa Laodicea. So ano ibig sabihin? What does it mean that Jesus is saying, your water is lukewarm? No? You are like lukewarm water. It means, sinasabi niya sa church in Laodicea, at medyo matalas po ito, no? But He is telling them, you are useless. Wala kang impact. No? You don't have an impact sa buhay ng mga tao sa paligid mo. You are not healing and refreshing. You're not healing and comforting like hot water. You are not refreshing and uplifting like cold water. No? At dahil sa pagiging indifferent ninyo, dahil sa pagiging apathetic nyo, wala kayong pakialam. No? Masyado kayong nakalulong sa pera ninyo, sa pleasures nyo, sa entertainment ninyo, kesa ilapit nyo ang tao sa Panginoon, mas inilalayo ninyo siya sa Kanya. Amen? Huwag kayong malungkot, hindi kayong pinapatamaan ko. Pinag-uusapan natin yung church in Laodicea, hindi po tayo. Amen? Amen? So, ito po yung ganito po katalas yung correction ni Jesus na ang sabi niya, dahil hindi ko gusto yung lasa ng nalalasahan kong tubig ninyo, anong gagawin niya? I will spit you out
of my mouth. No, sa ibang versions ng Bible, I will vomit you out of my mouth. No, ganun po katalas yung correction ni Jesus sa kanila, no? Bakit? Kasi they failed to maintain their closeness to Him. That's why they became lukewarm. No? Tayo kaya mga kapatid, sa ating sariling buhay, what kind of water are we? Are we like hot water? Are we like cold water? Or are we lukewarm? Maligamgam ba tayo? Matabang ba tayong tubig? No, matabang naman talaga ang tubig pala. No? But that is the first correction. The second correction is that they were being complacent. Alam niyo po ba yung salitang complacent sa Tagalog? Kampante. Na masyado silang naging kampante sa sarili nilang kondisyon at tingin nila okay kami, pero hindi pala talaga sila okay. Ano ba yung sinabi nila tungkol sa kanilang sarili? Ang sabi nila, I am rich, I have everything I want, and I don't need a thing. These are 3 ways to say, I have a lot of money. I am rich, I have everything I want, and I don't need a thing. No? Pero in-expose ni Jesus yung reality nila. Ito yung katotohanan ng kalagayan ninyo. Hindi kayo rich, everything you want, and don't need a thing. Ito ang kalagayan nyo. They were wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ano yung sabihin ng salitang wretched? No? Yung hindi ka masaya, wala kang kaligayahan. No? Miserable, alam niyo naman yung ibig sabihin nun. Okay? Pero tingnan nyo, no? Ano yung kinall out ni Jesus sa kanila? No? Ano yung unang pinapatandaan ko sa inyo kanina? Naalala nyo pa ba? What? They were known for their wealth. No? Ano sabi ni Jesus? You think you're rich, but you are poor. Diba? Ano yung pangalawa? Black wool. No? Meron kayong magagarang damit, pero you are naked. Diba? Ano yung pangatlo? Yung eye medicine. Maganda dapat ang paningin ninyo, pero you are blind. Diba? So, inatake ni Jesus yung very things that they were famous for. No? You are blind, you are poor. No? Maybe not in the physical, pero meron kang spiritual poverty. You are not rich in the spirit. No? Magaganda yung mga damit mo, but you are naked. What does that represent? You are spiritually naked. Mamaya, explain din natin yun. No? You have your eye medicine, but you are actually blind. You are spiritually blind. No? So, napakalaki po ng difference sa tingin ng mga taong ito sa kanilang sarili kumpara sa nakikita ni Jesus sa kanila. Why? Because they became overconfident. They became complacent in themselves. So ano po yung overall assessment natin sa simbahang ito? Laodicea was a wealthy church, but they became spiritually lukewarm and self-sufficient. They no longer live for God and they no longer depended on God. Kumbaga nabuhay na sila para sa kanilang sarili at lumayo sila sa Panginoon. Ngayon, ano po yung instructions ng Panginoon dito po sa church na ito na napakapangit ng kalagayan? Okay? Una, ang sabi niya, buy from me. Okay? Sabi niya ang Panginoon sa kanila, bumili kayo mula sa akin. Bakit yun ang imagery? Bakit yun ang wording na ginamit ng Panginoon? Kasi ang dami nilang pera eh. Diba? And to buy from me, ang sinasabi ni Jesus, ipagpalit mo yung kayamanan mo sa mga bagay na pwede kong ibigay sa'yo. Diba? Pinagmamalaki mo yung kayamanan mo, pinagkakatiwalaan mo yan, pero ipagpalit mo yan at meron akong mas magandang ibibigay sa'yo. At ano yung mga bagay na to? Una, ano yung unang export ulit? Yung unang bagay na kilala sila? Wealth. So, buy from me gold purified by the fire, which is spiritual wealth, no? Meron bang masama, mga kapatid, sa pagkakaroon ng pera? Or sa pera in itself? Masama ba ang pera? Hindi po masama ang pera. Ang masama po ay yung masyado nating minamahal ang ating pera. Okay? At tatandaan po natin, kapag namatay tayo, hindi natin kayang dalhin ang kahit anong pera o kahit anong pagmamayari natin dito sa lupa pagdating po natin sa langit. Ano po ba ang risk or danger ng pera? The risk is that it might become an idol. Sabi natin, ang mga idol natin, hindi lang ito yung mga bagay na sinasamba natin, pero ito yung mga bagay na inilalagay natin sa lugar ng Diyos sa ating buhay. So for example, sa case ng pera, no,
Hindi man natin sinasamba ang pera, pero should we not be getting our security in life from God? Pero ang nangyayari, we start to find security in money. Pag marami akong pera, kampante ako sa buhay. Hindi ako natatakot magutom. Now, whereas we should be finding that security from God. Malinaw po ba yon, mga kapatid? Okay? And so by telling the people that you should buy gold from me that is purified by the fire, ang sinasabi ng Diyos, no, mas importante ang spiritual wealth kaysa sa physical wealth. Ang sabi po sa Matthew 6:19-21, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Ano po ba yung tinatawag po nating spiritual wealth, mga kapatid? Ito po yung mga bagay na mahalaga sa mata ng ating Panginoon. At ito yung mga bagay na pwede nating dalhin sa langit. So mga kapatid, ang pera ba, can we bring it to heaven? Yung magagarang damit, pwede ba? Yung mga relo, pwede ba? Alahas. Okay, so these are things that we cannot bring to heaven. Pero question, can we bring our relationship with God to heaven? Can we bring our Christ-like character to heaven? Can we bring our relationships with other people to heaven? Amen. No? Can we bring more souls into heaven? So these are spiritual wealth. No? Yung relasyon natin sa Diyos, yung ating pagkatao, yung ating character, yung mga tao na dinadala natin sa Panginoon, no? At yung mga relasyon natin sa kanila. These are the things that we can bring to heaven. These are our spiritual treasures, no? Alam nyo, ang material wealth, hindi yan inaalaw ng Diyos sa buhay natin para i-hoard. Alam niyo yung sabihin ng hoarding, mga kapatid? Yung ang dami-dami mo na, tas kolekta ka pa rin, kolekta, ayaw mong ipamigay. Ang pera, hindi lang yan tamang mag-ipon, pero ang pera, iniipon yan para gamitin. Iniipon yan para i-enjoy. Now, more importantly, we use money to fulfill God's purpose sa ating buhay and to fulfill God's purpose for giving us that money in our lives. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang unang dahilan kaya tayo binibless ng Panginoon, it's so that we can bless others as well. No, hindi yan para lang magpataba o magparami ng kung ano ang atin. No, para yan ibahagi sa ating kapwa. Kaya 'di ba may kasabihan na if God raises your standard, if God gives you an increase, don't raise your standard of living, you raise your standard of giving. You become more generous, no? Kami po sa aming pamilya, isa po sa pananaw po namin pagdating po sa pera, no? Nanggagaling po dito sa Luke 16 verse 9. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid, no? Sa sarili kong buhay at maging sa example ng magulang ko, no, natuto ako na ang magandang paggamit ng pera ay para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. The best use of our money is to use it to share God's love to other people. Ang ibig sabihin, hindi po ibig sabihin nun na maglalabas ako ng goma tapos gaganon ko yung pera. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. But we use our resources that God has given us to share the Word of God and to share the love of God sa aming paligid. No? Meron po bang mga example nito? No? Una sa lahat, yung pagiging tapat po natin sa ating tithes. Diba? Kasi when we give the tithes, no, inilaan po ito ng Panginoon na ibigay sa simbahan para gamitin ito ng simbahan to have activities like this and to have a place like this. No? And so that when we gather here, we get to learn about the Word of God and deepen our relationship with Him. Pangalawa, ginagamit din po namin yung sarili po namin mga resources para po i-share yung pag-ibig ng Diyos sa aming kapwa. For example, lalo na po nung nagsisimula pa lang yung simbahan, no? Marami pong pagkakataon dati na alam niyo naman na medyo malayo kami nakatira, taga Quezon City kami, so biyahe po kami papunta dito. No? Pero ginagamit po namin yung aming sasakyan, no? Para po maghatid at sundo
ng mga kapatiran para maka-attend ng simbahan. Isipin nyo mga kapatid, tatlo lang kami pero meron kaming van. Bakit? Kasi may mga sinasabay kaming mga tao. So that's a way that we use our resources, no, to share God's love to other people. Ano pa? For example, syempre bilang mga faith group leader or mga tao na nagde-disciple, minsan, syempre, kapag ilalabas mo yung mga disciple mo, although hindi po ito requirement, pero sa amin, normal na sa amin na kami yung magbayad kapag may sinesharean kami o meron kaming dinedisciple na ibang tao. Why? Because we believe that God has blessed us this much to bless other people as well. Amen po ba? Okay? And so I pray mga kapatid, in your own way, no? Siyempre, hindi po ibig sabihin nung bumili kayo ng sasakyan at sunduin nyo yung kapitbahay nyo. Hindi po ganon. Or hindi rin ibig sabihin nun na automatic yung faith group leader nyo ang laging bibili ng kape para sa inyo. Pero let us be generous to other people in our own way so that through that, we can share the gospel and through that, we can share the love of God sa atin pong kapwa. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon para doon. Okay? Ang ganda po na nakasulat dito. Sabi dito, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Napakaganda po mga kapatid na balang araw pagdating natin sa langit, ang nag-welcome sa atin yung mga tao nagsabi, dahil sa iyo nandito din ako. Amen. Sana po maranasan po ng bawat isa yung blessing na yon, na makasama natin yung mga, lalo na yung mga mahal sa buhay natin na sinashare natin. Okay? So yan po yung unang instruction ni Jesus, buy gold from me. Ano ulit yung pangalawang kilala yung city of Laodicea? The black wool. Sabi ni Jesus, buy from me white garments. And this represents righteousness. Okay, this represents righteousness. So more than being concerned about what you wear physically, you should be more concerned about what you're wearing spiritually. At sabi natin, di ba, yung righteousness, no, isinusuot natin yan. Kasi talagang righteousness naman ni Christ yun, di ba? Nung namatay siya sa cross, nagpalit tayo yung kasalanan ko, sinuot niya, at yung kabutihan niya, karangalan niya, yun ang sinuot natin para pwede tayong makitungo sa Diyos bilang kanyang mga anak. No? So ang sabi po sa Ephesians 4 verse 22, no, bilang mga mananampalataya, tingnan niyo po yung imagery, ganun din. Throw off your sinful nature. Tanggalin mo na, ihubad mo na yung sinful nature mo and your former way of life which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Pagpalit po natin yung ating itim o madudumi, may mansyang mga damit, no? At magsuot po tayo ng puting damit, malinis, no? At banal katulad ng ating Panginoon. Okay? Ano yung pangatlo na pinamemorize ko? Eye medicine. Ano sabi ni Jesus? Buy from Him ointment for their eyes, which represents faith, di ba? Oo, nagpapagaling ang Laodicea sa physical na kondisyon ng mata ng mga tao, pero meron silang problema sa spiritual eyesight nila. So much so that they could not see their own spiritual condition. Bakit po sila spiritually blind? Mga kapatid, yun po ay kagagawan ng kaaway sa ating mundo. No? Sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 4, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So strategy po pala ni Satan to deceive us, to blind us, so that we don't understand the gospel. Pero ang good news po is that God or Jesus wants to heal our spiritual eyesight, no, by developing our faith. Ang sabi po sa John 9 verse 39, Jesus told him, I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind. No? And this spiritual eyesight is really to learn how to look at life through the lens of faith. No, kapag marunong tayong tumingin sa mga nangyayari sa buhay natin ayon sa pananampalataya, no, ayon sa lens ng pananampalataya, yun po yung tinatawag po nating spiritual eyesight. Kaya bilang mananampalataya, sabay-sabay po nating sabihin to, for we walk by faith and not by sight. Ganun po dapat tayo mamuhay
bilang mga mananampalataya. Ayon sa ating pananampalataya, hindi ayon sa nakikita natin sa physical. Ano pa po yung pinapagawa ni Jesus sa church na ito? Sabi niya, you accept my correction. Bakit? Kasi kinokorek ko kayo mula sa aking pagmamahal sa inyo. Imagine niyo na lang mga kapatid, sa 7 simbahan, ito siguro yung pinakapangit na kalagayan. No? Ito po yung pinakapangit na church. There's nothing commendable, nothing to be praised about this church. No? And Jesus could have just said, you know what, wag na kayo, ayoko na sa inyo. Pero kahit na ito yung pinakapangit, ito yung pinakamalalang simbahan, Jesus continued to love them deeply. Jesus continued to consider them close to Him. No? So tayo po mga kapatid, dapat maging maingat tayo na ano ba yung interpretation natin kapag napagsasabihan tayo or kapag nakokorek tayo ng mga tao sa ating buhay. Kasi minsan kapag napagsabihan ka, hindi niya ako mahal kasi inaway niya ako, pinagsabihan niya ako. Pero actually mga kapatid, kaya kanya pinagsasabihan kasi mahal na mahal kanya, kasi concerned siya sa'yo. No? In fact, correction and rebuke come from a place of love. No? Ang sabi po sa Hebrews 12:10-11, our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they know how. But God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So, kaya po tayo binibigyan ng Panginoon ng correction para ma-reveal sa atin or ma-realize natin na oo nga no, meron akong pagkukulang at kapag nalaman natin may pagkukulang tayo, ito na yung simula ng ating pagbabago at ang ating pagbubuti. Amen? Okay. And yung panghuli po na instruction is that they should open the door of their hearts to Jesus. No? Ang ating pong Panginoon, napaka-gentle po niya, napakabait po niya, na hindi po niya babanggain yung pintuan para mabuksan. Ang gagawin niya, kakatok lang siya. No? Ito po yung verse, basahin po ulit natin. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. No? Ito po usually mga kapatid, ginagamit po natin tong verse na to pang evangelism, diba? Oh, the Lord is knocking in your heart, receive Him as your Lord and Savior. And tama po yun. Wala pong problema doon sa approach or sa interpretation na yun. Pero ang original context niya is for the church in Laodicea na, lumayo kayo sa akin, nandito ako, kumakatok ako, papasukin niyo ulit ako. Kasi kaya kayo naging lukewarm kasi itinaboy niyo ako inilayo niyo ang sarili niyo mula sa akin. Pero nandito ulit ako, papasukin niyo ako and let us share a meal together as friends. Ano po ibig sabihin nung let us share a meal together? Mga kapatid, in the Middle East, hindi po sila basta-basta sumasama makikain kani-kanino lang. The only way that they will eat with you is if you're close. So dito, nung sinasabi ni Jesus na we will share a meal together as friends, it's Him saying, let us have an intimate meal together. Let us have an intimate time together. Ito pong meal na to, hindi po ito, tara magmerienda tayo, 5 minutes lang, Jollibee lang, tas alis na tayo. Hindi po ganon ang meal na to. Ito po yung main meal of the day, siguro dinner, yung uupo kayo, tapos medyo mabagal yung luto, kasi kumukulo pa, so nagkikwentuhan muna kayo, tapos biglang darating yung pagkain, sa bagal-bagal kumain, kasi dal-dal-dal-dal, hanggang sa hindi mo na malayan yung dinner mo, 4 na oras inabot. That's the kind of dinner that Jesus wants to have with us. Amen? No, yung ganong klaseng close relationship ang gusto niya sa atin. Ano po yung promise of reward ni Jesus dito po sa Laodicea? Very simple, that they will sit with Jesus on His throne. Imagine niyo, to the worst of the 7 churches, Jesus makes the greatest promise that they will sit with Him on His throne. Di po ba? Now, this shows, mga kapatid, na even the worst people, they can still be redeemed, they can still overcome, they can still grow, not by their own strength, but through the power of Christ alone. So, ganun din po tayo, mga kapatid. May pagkakataon sa buhay natin na minsan parang napakasama ako namang tao, feeling ko wala na akong pagbabago, parang hindi na ako lalago, wala na akong pag-asa. Pero kapatid, laging may pag-asa kung aasa tayo sa ating Panginoon. Amen? Palapakan nga natin siya para doon.
At ganun din po mga kapatid, no, kung meron po mga tao sa buhay natin na tingin natin na grabe, walang pag-asa tong taong to, hindi to magiging Kristiyano. No mga kapatid, just continue to do your part and plant seeds. Bigay ka lang, di ba? Invest ka lang. Bahagian mo lang siya ng pagmamahal ng Diyos. Mahalin mo lang siya sa pag-ibig ng Diyos. Ang trabaho mo, magmahal, maghayag ng salita ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos, magbago ng tao. Amen? Okay. And so, nandito po tayo sa pinaka-importanting part ng message na to. What is Jesus saying to us through this letter? It's very simple. Stay close to our source. No? Ano po yung mga realities na pwede po nating matutunan dito? Jesus longs for an intimate relationship with us. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng malapit na relasyon sa atin. No? At dapat po, mag-respond po tayo, buksan po natin yung pintuan papasok sa ating puso. No? Mahirap po mga kapatid na maging Kristiyano sa pangalan lang. Yung tinatawag po nating sarili natin na Kristiyano, pero hindi pala tayo tunay na anak ng Diyos o tunay na mananampalataya. No? Ang sabi po sa Matthew 3 verse 9, don't just say to each other, we're safe, for we are descendants of Abraham. That means nothing, for I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. So ano po ibig sabihin ng passage na to? Yung mga kausap ni Jesus at that time, kampante sila, okay lang yan, kahit na anong paraan ng pamumuhay ko. Kasi, Hudyo naman ako, I am a Jew, I am the chosen people of God, I will be saved anyway. Pero sabi ni Jesus, ano sabi niya? Don't just say to each other that we are safe. That means nothing. Ganun din po tayo mga kapatid. Kahit na sinasabi natin, Kristiyano ako. Umaattend ako ng church every Sunday. Bahagi pa nga ako ng faith group eh. Pero hindi tunay ang pagiging Kristiyano natin. Hindi tunay ang pananampalataya natin. Wala pong use or wala pong purpose yung lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung personal and intimate relationship sa atin. Hindi po para sa Diyos, no, yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya. Para po sa atin yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, no, i-sustain tayo. No? Tulad na, sabi sa Bible, He will give us living water. At kapag binigay daw po niya sa atin yung living water na ito, hindi na tayo kailanman mauuhaw pa. Amen? No? And so mga kapatid, ito pong invitation ko sa bawat isa ngayong umaga. Siguro lagi po tayong nagpupunta sa church, no? Or lumaki tayong Kristiyano or whatever. Pero kung hindi pa natin tunay na pinapapasok si Jesus sa puso natin, now is the time. Mga kapatid, wag po nating ibukas-bukas ito kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa ating mundo. And honestly, mga kapatid, why delay something that you know is the best for us? Amen? Yun po yung una. Second po, let us accept correction from God and from others. Minsan, ang correction ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating buhay, minsan sa pamamagitan ng consequences na nangyayari dahil sa mga kilos natin, dahil sa mga ginagawa natin. Pero minsan, kino-correct din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng godly people na inilagay niya sa ating buhay. No? So kahit papaano pa man tayo i-correct ng Panginoon, I pray mga kapatid that we are open to correction because this really comes from God's love for us. Hindi tayo i-correct ng Panginoon kung hindi niya tayo mahal. And the very fact that He is correcting us, it tells us na tinuturing niya tayong anak niya. Amen? Minsan, mahirap tanggapin yung correction ng tao sa paligid natin. Bakit? Kasi may pride tayo eh. Diba? Sino ka ba? Mas bata ka sa akin eh. Diba? Sino ka ba? Kilala mo ba ako? Diba? Sino ka ba? Perfect ka ba? Diba? It always comes from a place of pride. Or minsan, it also comes from a place na yung nagko-correct sa atin, hindi rin sila perfect. Na kahit na maganda yung motive nila, minsan the way they correct us hurts. 'Di ba? Medyo matalas magsalita, medyo natamaan yung mga sensitivities natin. Reality po 'yon, mga kapatid, no? Pero alam niyo anong sabi sa Bible? An open rebuke is better than hidden love. Mas maganda nang i-correct mo ang kapwa mo kaysa hindi mo ipaalam sa kanya na mahal mo siya. At ganoon din sa atin bilang mga kino-correct. Mas maganda nang maramdaman natin yung pagmamahal ng kapwa natin kaysa yung hindi natin alam or hindi natin maranasan yung pagmamahal nila kasi hindi nila masabi sa atin, excuse me, yung correction na kailangan natin.
Diba? Yung ating mga pastors, yung ating disciplers, yung ating magulang, ating mga kaibigan, these people are not perfect. Okay? These people are not perfect and they may make mistakes in how they correct us. Diba? Minsan siguro napagsabihan na tayo sa isang paraan na di masyadong maganda or or mali yung pagkakahandle sa sitwasyon. Pero mga kapatid, yung pagkakamali nila yun. So hayaan nating sila ang magbago, sila ang magtama sa mga pagkakamali nila. Ang bahagi natin, kapag na-correct tayo, let us learn to be humble and to accept correction, even if mali yung paraan ng pagkakakorek sa atin. Okay? And when we are corrected by others, sana maintindihan natin na ginagawa lang nila yon kasi mahal din nila tayo at concerned din sila sa atin, kahit na meron silang sariling mga limitasyon. Ultimately, pinadala sila ng Panginoon sa atin, no, para i-correct tayo. So yung correction na yan, hindi lang galing sa tao, galing din yan sa Panginoon. At ganoon din tayo mga kapatid. When we correct others, sikapin natin na maging mapagmahal in the way that we correct others as well. Para ang makita nila yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung mali sa paraan ng pag-correct natin sa kanila. Okay, pangatlo po, let us not be complacent. Huwag tayo maging kampante. Patuloy po nating lapitan ng ating Panginoon sa maganda at sa mga hindi magandang panahon sa ating buhay. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 12, if you think you are standing strong, be careful not to fall. No, kailangan maging maingat po tayo sa pag-assess sa ating buhay pananampalataya kasi may mga panahon na tingin natin malakas tayo pero sa totoo lang mahina na pala tayo. Tingin natin maganda ang paglakad natin sa Panginoon pero hindi na pala maganda, no? Marami na pala tayo mga pagkukulang, no? And let us not be blind to our shortcomings. Let us be humble enough to receive and understand our shortcomings so that we can improve and change. Panghuli mga kapatid, be hot or cold, just not lukewarm. No? Ang hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging mainit o malamig, hindi lang maligamgam. No? Kapag nakitungo tayo sa kapwa natin, let us learn to be hot or cold, no? In how we share our faith with them and how we make an impact in their lives. No? Katulad ng mainit na tubig, let us learn to be healing. Let us learn to be comforting to other people. No? So kapag nakikisalamuha tayo sa kapatiran natin, sa faith group for example, or sa ministry activities natin, let us be like hot water, no? Healing others, comforting others with our words, with our actions. No? Or we can be like cold water, no? That we refresh other people. Kapatid, salamat sa conversation natin. Na-refresh yung pananampalataya ko, di ba? Or na-uplift ako, na-encourage ako. No? Kasi mga kapatid, let's face it, kung lukewarm tayo, we treat each other in a lukewarm way. No? Kapatid, pag-pray mo naman ako kasi dumadaan ako sa sige bye-bye. Diba? So, lukewarm. Ano nangyari? Instead of leading people closer to God, sabi, grabe naman tong kapatid na to, nag-open up na nga ako, tapos ganun lang, parang umuo lang siya, tapos umalis na. Paano yan naging hot or cold? Diba? Napakatabang. Ayoko na sa church na to. Ayoko na sa Panginoon kasi hindi niya ako mahal. That's the effect when we are lukewarm. No? And how do we avoid being lukewarm? Paulit-ulit nating sinasabi kanina, very simple, stay close to your source. Stay close to Jesus. No? Kung buhay sa atin, yung ginawa ng Diyos para sa atin dito sa cross na ito, at buhay sa atin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa pang-araw-araw, mahirap maging lukewarm. Hindi magiging mainit ka or magiging malamig ka. Hindi ka basta-basta magiging lukewarm lang. Amen? Okay, so dito po ako magtatapos, mga kapatid, no? Jesus challenges us to overcome lukewarmness by staying close to Him and by making a positive impact sa buhay ng ibang tao. Ang dalangin ko, mga kapatid, no, bilang isang simbahan, bilang mga individual, no, sana maging kilala tayo bilang isang simbahan na hindi lukewarm, but rather we are a church that is hot and cold for the Lord, making a positive impact sa buhay ng ibang tao. No, dito po natin tatapusin yung series na to, Called to Overcome. Ang sabi sa Revelation 3 verse 22, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying
to the churches. Dito po nagtatapos ang lahat ng bawat isa sa mga letters of Jesus to these churches. Natandaan po natin, yes, these letters were written to individual churches existing at that time, pero relevant pa rin ito sa panahon natin ngayon. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon at gusto niya ma-overcome natin itong mga hamong ito sa ating pananampalataya. No? One last look, ano yung mga pinapa-overcome sa atin? No? We must overcome lovelessness by being filled with love. We must overcome persecution by standing for our faith. We must overcome moral compromise by pursuing excellence and integrity in our walk with God. We must overcome corruption by keeping our faith pure. We must overcome lifelessness by seeking spiritual growth and maturity. And we must overcome lukewarmness by staying close to the source. No, mga kapatid, these are earthly concerns, diba? That Jesus wants us to work on. Jesus wants us to improve. Pero ang pangako ng Diyos is spiritual and heavenly reward. No? So dapat po mga kapatid, magsimula na po tayong baguhin ang ating pananaw sa ating buhay. Madali pong maging concerned sa mga bagay ng mundo, di po ba? Sa kinakain, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya. And that's fine, that's normal. Wala pong sama to be focused on the things of the world. But more importantly, I pray mga kapatid, wag po nating kakaligtaan, no, na magkaroon ng eternal mindset, na iniisip din natin na lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, meron pong implikasyon sa ating eternity, sa ating panghabang panahon. Amen? So let us have an eternal mindset, not just an earthly or temporary mindset. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po yumuko at manalangin. Lord, thank you for this series. Thank you, Lord, for calling us to overcome. I pray, Lord, sa bawat isa na you continue to show us where we need to improve, where we are challenged, Lord. And I know that, and I declare for each one here, that we are overcomers, not through our own strength, but by your Spirit watching over us. We look forward, Lord, to a deeper relationship with you. And we look forward, Lord, to our time in heaven with you, surrounded by all these rewards that you've helped us earn, Lord, or that you've helped us receive by working in our lives today. Continue, Lord, to touch our hearts. Continue to work through us, Lord, that we can share our faith and the gospel to other people as well. Salamat po, Lord, sa buhay na to, at salamat po, Lord, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's continue to worship God. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainong kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aming isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung
iyong lahat ng pagsamba't luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aming isipan ay pagalian mo, at sa aming puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, dito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano ba bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Tunay nga po na ikaw ay mabuti, Panginoon. Ang aming mga buhay ay para sa iyo lamang. Ito po ang aming pinakamainam na awit na pagsamba. Ano nga po ba ang maihahandog namin, Panginoon, liban sa buhay na nanggaling din po sa iyo? Kaya salamat, Lord. Salamat po. Lord, salamat po sa iyong kadakilaan. And Lord, we just want to thank you, O God, sa aming pagtatapos ng series na Called to Overcome. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagtuturo. Salamat, Lord, for the encouragement. And Lord, salamat po for the direction. Salamat din po, Panginoon, sa correction na ibinibigay mo po sa amin. And Lord, ito po ang aming panalangin. Ito po ang aming nais, Panginoon, na patuloy pong lumakad ng merong pagkatakot sa iyo. Na patuloy, Panginoon, na lumakad bilang nagtatagumpay at nagtagumpay, Panginoon, sa mundong ito. Lord, salamat po dahil tinawag mo po kami na maging matagumpay sa mundong ito. Lord, ikaw pong siyang patuloy na tumulong sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. At ang panalangin po namin, Panginoon, ay maitanim po ito lalo pa sa aming mga buhay. Na kami po, Panginoon, ay magiging tapat
kami po, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod at patuloy na mag-i-ignite, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalo pong maging mainit sa aming pag-ibig sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maging totoo sa lahat po ng aming mga gagawin. Salamat, Lord, at itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa panibagong linggo na darating. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala mo. Salamat din po, Panginoon, sa mga nakaraang araw, Panginoon, na iningatan mo po ang bawat isa. And Lord, ito po ang aming panalangin, na maranasan po namin ang iyong presensya sa panibagong linggong ito. Ingatan mo po ang bawat isa, pagtagumpayin mo po ang bawat isa, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ikaw pong siyang aming laging hahanapin, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. Lord, help us, Lord, to seek your will in all that we do, O God. We thank you, God, and we bless your name, we glorify your name, at ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo na meron pong panibagong pag-aaral ng iyong kapanganakan, Panginoon, ng tunay na rason, Panginoon, ng Kapaskuhang ito. We thank you, God, and we glorify your name, we magnify your name, we lift your name high, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.